Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Sa kabila ng mga dilubyo na nararanasan ng ating mga kababayan dahil sa sunod-sunod na trahedya dala ng mga bagyo, isa na namang pangalan ang lumutang na sangkot sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Ito ang isiniwalat ni dating DPWH sa engineer Bryce Hernandez matapos humarap ito sa ginawang pagdinig sa ICI. Ayon kay Hernandez, isang alias Madam L ang sinasabing nagmamaniobra o nagdodoktor sa mga kontrata o bidding process ng gobyerno kung saan ay nangungumisyon ito sa mga budget na nakalaan dito. Theatrics lang ang bidding process ng flood control projects. Ayon ito kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Ayon sa kanyang salaysay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ginagawang teatro ang bidding para maipanalo ang napiling contractor. Kapag nakapili na raw ang kanyang dating boss at district engineer na si Henry Alcantara ng kontratistang makakakuha ng project at nakapagbigay na ito ng advanced payment, sa kanila inaayos ang bidding. May tao raw na nagsasaayos nito na kung tawagin niya ay cast director. Yan ay si Lynn Victoria Macanas, mas kilala sa kanyang circle bilang Madam L, ang CEO ng Chris Marie Builders Construction at LM Makeup and Skincare. Kung matatandaan, nauna nang ibinunyag ni Bryce Hernandez sa mga nakaraang pagdinig sa Senado ang mga anomalya na ginagawa nila kung paano pinaghahati-hatian ang mga komisyon kapag nagkakaroon ng ghost flood control project sa gobyerno. Aniya, hindi talaga nasusunod ang mga orihinal na plano kapag ibinababa na ang nasabing mga proyekto. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your Honor. Sa opisina po namin, Your Honor. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa kabila ng patuloy na paglobo ng mga sangkot sa mga maanumalyang project ng gobyerno, naniniwala ka ba na mapaparusahan ang mga ito at may makukulong na kayang mga mastermind? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang walang patid na pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Uwan ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kahapon, nagpatawag si Pangulong Marcos Jr. ng situational briefing kasama ang ilang miyembro ng gabinete sa Presidential Security Command Operations Center. Tinalakay sa pulong ng Pangulo ang naging pagtugon ng pamahalaan sa Super Typhoon Uwan. Ipinag-utos rin ni PBBM sa Department of Health o DOH na siguruhing mayroong mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mabantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Ayon kay Yusek Castro, agad na pinasisimula ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitation efforts kasunod ng iniwang pinsala ng magkakasunod na bagyo. Agad na pinasimulan din ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ang rehabilitation efforts sa mga nasirang kalsada upang hindi maantala ang pagpapadala ng tulong sa anumang panig ng bansa. Iniwala ang Malacanang na kailangang imbestigahan ang naiulat na pag-alis sa bansa ng ilang opisyal ng gobyerno sa gitna ng kautusan ng Department of the Interior and Local Government o DILG na foreign travel ban. Inilabas ng DILG ang kautusan na ito dahil na rin sa iniwang pinsala ng Bagyong Tino at banta ng Super Typhoon Uwan upang matiyak ang mabilis na pagtulong ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kailangan muna itong imbestigahan kung may nalabag ang mga umalis na local officials. Kailangan muna itong ma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa at kung ito po ba talaga ay nakaapekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo.
At hindi po natin agad-agad dito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Ipapanukala naman ng Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang Quick Response Fund upang tapusin na ang Navotas Coastal Dike. Ayon kay Navotas Mayor Toby Tiangco, hindi matapos-tapos gawin ang coastal dike dahil hindi buo ang budget kapag napupondohan, nasisira pa kapag nababangga ng mga barko. Ayon kay Secretary Dizon, hindi ito kasama sa mga ipapatigil o hindi napupondohang flood control projects para sa taong 2026. Anya, mas maiging gamitin ang Calamity Fund dahil mahalagang may saayos na agad ang infrastrukturang ito. Bukod sa pagkukompleto ng coastal dike, kailangan rin ng dredging at panibagong floodgate sa tulong naman ng private sectors upang tuluyang masolusyonan ang matataas na pagbaha sa lugar. Tingi. Hindi priority. Hindi, kasi di ba alam mo naman sa Congress, pag nag-request ka, paunti-unti eh. Sabihin, ganito muna, 50, 100. Papaalam ko kay Pangulo na pondohan na with funds remaining for 2025, ma-start na ito at matapos na natin bago mag-tatugang week. Pero since ito, kita naman natin na critical, ipopropose ko na lalo na ngayon, nag-declare na ng state of calamity ang Pangulo for 1 year. Then we will use all the available quick response funds to finish finally itong mga proyektong ito. Nagdulot ng matinding pagbaha, landslide at kawalan ng kuryente sa ilang lugar sa lalawigan ng Cordillera ang pananalasa ng bagyong Uwan sa Hilagang Luzon. Base sa huling ulat ng PNP Tanuda, nananatiling mataas ang tubig sa paligid ng Dakalan Elementary School at Barais Footbridge. Makikita sa mga video at larawan na lubog sa baha ang mga palayan sa paligid ng paaralan. Delikado pa rin ang pagtawid sa mga tulay, kabilang na ang Gimoyo Gapo, Mangyong, Mapaglunas Bridges sa Dakalan at ang Agacan Sur Hanging Bridge. Sarado ang ilang bahagi ng Tabuk Banawi National Road at Banagaw Sitio Bail sa Barangay Poblasyon dahil sa landslide at malakas na agos. So in conclusion po, ang masasabi ko lang dito, kung masunod talaga yung bagong rules on extradition proceedings, is hindi po ito mangyayari in a span of 12 hours na mapapadala agad si Senator Bato sa ICC. Kasi he will be given the opportunity to respond to the petition that will be filed for the extradition warrant of arrest. So in other words po, ngayon, klaro na talaga kung ano yung, or kung paano i-implement yung right to due process ng isang respondent po sa extradition or surrender request ng isang foreign body. Okay? And klaruhin ko na lang din po, even without the extradition rules natin, we have to remember that the right to due process po is in our Constitution. Diba? And to be specific, that is in Section 1 of the Bill of Rights. Number 1 po talaga yan sa Constitution natin. Nakalagay po dyan, no person shall be deprived of his right to life, liberty, or property without due process of law. Okay? So ang ibig sabihin po niyan, kahit na po magulo yung batas natin or yung rules of procedure dun sa extradition in past cases like that of dun kay FPRRD, any Filipino citizen or any person po who lives or sojourns in the Philippines ay may right to due process. Okay? At ang ibig sabihin po niyan, he has the right to explain his side or to defend himself in the proper venue. Okay? At alam kong sasabihin proper venue daw sa ICC sa The Hague na mag-explain na lang sa FPRRD. Pero kung ako po tatanungin ninyo as a Filipino citizen, as a lawyer, dapat po dito muna sana siya pina-explain para mabigyan man lang ng chance si FPRRD to question the genuineness or the authenticity of the warrant na in-issue ng ICC. Kasi malay ba natin kung peke yun, di ba? Tapos biglang kinuha lang siya, tapos pinadala na lang doon. Okay, so kung sabihin ninyong DDS lawyer ako because of this, then so be it. But ako po, yun yung understanding ko talaga sa Constitution natin, di ba? Even though we don't have Republic Acts, rules of procedure, since the right to due process is in the Constitution, then we must give a Filipino citizen his right to be heard before he will be deprived of his right to liberty. Okay, so yan po ang masasabi ko on this matter. And ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo yung new rules natin on extradition, kung ano yung procedure na sinabi po ng Supreme Court. Okay, so ito po yan, yung AM number 22-03-29-SC Rules on Extradition Proceedings. So ito po yung mga opening statement ng Supreme Court dyan. So of course, yung unang-una dyan, sinasabi nila is yung authority nila, ano yung legal basis kung bakit may authority sila to
promulgate this, which is yung Section 5, Paragraph 5, Article 8 of the 1987 Constitution. This court is empowered to promulgate rules concerning protection and enforcement of constitutional right, pleading practice, and so on and so forth. And then pangalawa po, whereas there is a need to provide rules on extradition proceedings to ensure consistency and give guidance in handling extradition cases. Okay, so this one po, point po talaga ng Supreme Court dito is para maging klaro paano ba talaga mag-extradite or magpadala po ng isang Pilipino or ng isang akusado sa ibang bansa or to a foreign tribunal.